Ma, pwede bang hindi na ako sumama sa probinsya? Kayo na lang ni Papa at Kenji. Magpapaiwan na lang ako dito sa bahay. Pakiusap ko kay Mama. Napagplanuhan kasi na lang magbakasyon kaming magpamilya sa probinsya kina Lola. Ayaw kong sumama at gusto ko na lang maiwan dito sa bahay. Hindi ako sanay doon dahil mainit doon. Walang mall at parlor. Ayoko talaga doon. Naku, Catherine, buong pamilya dapat tayong bibisita kina lola mo. Matagal na rin yung huling punta natin sa Ostania. Hindi mo ba namimiss ang lola mo? Tanong ni Mama. Pero ma, walang wifi doon. Baka nga wala ring signal, kahit data lang eh. Muling pagdadahilan ko. Medyo katanggap-tanggap na sabihin kong ayaw ko sa Ostania na bayan ni na lola dahil walang internet doon. Kapag sinabi kong maputik doon, kaya ayaw ko, ay talagang mapapagalitan lang ako ni Mama sa pagiging maarte ko. Isang buwan lang naman tayo doon ate, kaya pagtiisan mo na. Malay mo, doon ka pa makahanap ng boyfriend. Napairap ako sa sinabi ni Kenji. Siya ang nakababata kong kapatid na lagi akong tinutokso na mag-boyfriend. No way, Kenji. Bulyaw ko sa kapatid. Dahilan ng kanyang pagtawa. Sige na ate, magka-college ka na rin dapat. Magka-boyfriend ka na. Sige ka, tatanda kang mag-isa pag hindi ka magbo-boyfriend. Muling panunukso ni Kenji. Kaya napairap ulit ako. Lagi niya akong sinasabihang mag-boyfriend dahil daw yung mga kaedad ko ay naggaganon. Samantalang ako ay tanging pagpapaganda at pag-aaral lang ang inaatupag. Kenji, hayaan mo yung ate mo. Mabuti nga at hindi yan nagnonobyo. Dapat makapagtapos muna kayo bago kayo magbaliw-baliwan sa pag-ibig. Paninermo ni Mama. Mukhang dito lang ata kami nagkakasundo ni Mama sa hindi niya pamimilit sa akin na magkanobyo. Sino ba naman kasing ina ang gugustuhing mag-boyfriend ang anak na magka-college pa lang? Si Kenji? Oo, gusto niyang magka-boyfriend ako. Pero para yon, napayagan rin siyang mag-girlfriend. Sa tingin niya kasi, ay papayagan siya ni Mamang magka-girlfriend pag may boyfriend na ako. Dinamay pa talaga ako para mapagbigyan siya. Ate, siguradong maraming mahuhumaling sa'yo na taga-Ostania. Ang ganda mo kasi ay iba sa mga taga-probinsya. Muling panunukso ni Kenji. Hindi pa rin talaga siya tumitigil kahit nasa bus na kami patungo sa Ostania. Oo, sa bus na kami at patungo sa probinsya ni na Lola. Sinubukan ko namang makipag-usap kay Mama at Papa na hindi na sumama pero talagang hindi nila ako pinagbigyan. Ngayon ay patungo na ako sa bukid para magbakasyon. Shut up, Kenji. Go get yourself a girlfriend, but just don't pester me. Sabi ko, sabay irap. Kanina pa kumukulo ang dugo ko sa kanya na puro pag-ibig lang ang nasa isip. Gosh, ayoko doon sa Ostanya. Iniisip ko pa lang na isang buwan kami titira doon ay ayaw na ako. Hindi ako sanay mamuhay sa bukid. Hindi ko kayang kalabaw at palay lang ang makita at hindi ang matatayog na skyscrapers ng Manila. Tumahimik nga si Kenji sa buong biyahe pero hindi nawala ang pagka-bad trip ko pagdating namin sa Ostania. Paano ba naman? Ay sinalubong agad kami ng putik pagkababa pa lang namin sa terminal ng bus. Ma, ang Chanel sandals ko, sabi ko kay Mama nang maputikan ang aking mamahaling suot sa paa. Nakasakay kami sa tricycle. Sa harapan kami ni Mama nakaupo habang si Kenji ay sa likuran at si Papa
ay nasa backride ng driver. Hindi pa nga kami nakaisang oras dito sa Ostania, naputikan agad ito. Umulan siguro kanina dito. Ay nako, labhan mo na lang pagdating natin sa bahay ng lola mo, Catherine. Matatanggal naman yan. Ines na wika ni Mama. Kahit pala talaga si Mama ay hindi kaya ang kaartehan ko. Bumaba na kami sa harap ng bahay ni na Lola, kung saan ang pinsan kong si Kaloy at Auntie Virgie ay naghihintay sa labas ng pintuan. Sa loob siguro naghihintay sa Lola dahil mahina na rin ang tuhod niya. Naunang pumasok si Mama at sinalubong siya ng yakap ni Auntie Virgie. Sunod na niyakap ni Auntie si Papa at si Kenji. Ang ganda-ganda mo talaga, Catherine. Dalagang-dalaga ka na. Malambing na wika ni Auntie matapos niya akong yapusin. Tanging ngiti lang ang isinagot ko. Alam ko namang maganda ko at hindi na kailangang ipaalala pa sa akin ni Auntie yon. May boyfriend ka na ba? Pahabol na tanong ni Auntie. Dahilan naman ng pagtawa ni na Mama at Papa, pati na rin si Kenji, na gusto kong busalan ang bunganga. Wala pang boyfriend niyang si Ate Auntie. Ayaw niya raw sa taga Maynila. Gusto niya raw ng probinsyano. Kumulo ang dugo ko matapos marinig ang sinabi ni Kenji. Halos tumirik na ang mata ko sa pag-irap kay Kenji. Wala ba talaga siyang planong tumigil na banasin ako? Tama na yan, Kenji. Ikaw gustong gusto mo talagang asarin ng ate mo, sabi ni Mama. Kahit na tumawa siya sa sinabi ni Kenji. Naku, siguradong maraming aakyat ng ligaw dito sa bahay ng lola mo kapag nalaman nilang may magandang dalaga dito. Muling sabi ni Auntie bago pa man kami tuluyang pumasok sa loob ng bahay. My gosh, plano ba talaga nilang pagkaisahan ako dito? Ngayon, sigurado na akong magiging impyerno ang buhay ko dito sa Ostania. Mabilis na lumipas ang mga araw. Isang linggo na akong nakatenga sa bahay ni na Lola. Pinili kong wag nang lumabas at makisalamuha sa mga tao. Mabuti na lang at hindi na ako pinilit pa ni na Mama na umikot sa Ostania. Ayaw ko rin namang makipagkilala sa mga taga-probinsya. Baka mahawa pa ako sa pagkahilig nila sa kalabaw. Like iyo, kalabaw na mabaho. Catherine, pakitawag sa kay Teddy at Kenji sa kubo. Mananghalian na tayo. Sigaw ni Mama sa kusina. Agad ko namang tinungo ang lokasyon ng kubo na nasa likod ng bahay. Malaki at malinis ang kubo at komportable sa loob. Dito natutulog sina Kenji at Kaloy. Dahil ang kwarto nito ngayon ang tinutuluyan ni na Mama at Papa, habang ako naman ay sa guest room natutulog. Kaloy, Kenji, tawag ko sa dalawa. Sa labas pa lang ako ng kubo at hindi pa ako nakakapasok. Kumatok na ako sa pintuan ng kubo dahil walang sumagot. Baka tulog pa yung dalawa dahil dinig ko kagabi na magmo-movie marathon sila, kaya pumasok na ako. Kaloy, saan na si Kenji? Manananghalian na raw tayo. Tawag ko kay Kaloy na nakatalikod. Tanging pang ibaba lang ang suot niya at walang suot na t-shirt. Napaisip ako ng malalim. Kung lalaki lang rin ako, siguro maghuhubad rin ako sa kwarto. Mainit kasi dito, walang aircon. Namangha ako sa katawan ni Kaloy. Ang puti pala ng likod niya, kahit moreno naman. Payatot nga lang, hindi naman sa sobrang payat, pero mukhang nagbago ang paningin ko sa kanya. Ang nipis ng katawan niya,
Pero bumagay naman ito sa tangkad niya na ebidente kahit nakaupo lang siya. Hindi sumagot o lumingon man lang si Kaloy. Nainis ako sa hindi niya pagpansin sa tawag ko. Kaya kinuha ko ang unan na nakalagay sa upuang kahoy at inihampas ko sa likuran niya. Nabigla ako nang humarap na ang inaakala kong si Kaloy. Hindi ito si Kaloy at hindi rin ito si Kenji. Humarap sa akin ang isang lalaking nakakunot ang noo. Nagulat rin sa aking presensya. Magnanakaw! Wala sa sarili kong sigaw na lalong nagpakunot ng noo ng lapastangan. Sobrang lakas nun at sigurado akong narinig yun ng mga tao sa bahay. Bago pa man ako makakuha ng gamit na aking ipanghahampas sa estranghero, ay pumasok sina mama, papa, auntie, pati na rin sina Kaloy at Kenji. May pumasok na magnanakaw, sabi ko sa mga naroroon at tinignan ang lalaking aking tinutukoy. Hawak-hawak na niya ang unan bilang panangga ng aking ipanghahampas kanina sa kanya. Humagalpak sa pagtawa sina Kenji at Kaloy na aking ipinagtaka. May sinabi naman si auntie kina mama at papa na hindi ko narinig. Pero kita ko ang pagbago ng ekspresyon ni na mama nang marinig yun. Tumalikod na si papa nang tawagin ko. Pa, hindi mo ba dadalhin sa barangay ang magnanakaw? Kunot noo kong tanong. Mas naging maingay ang halakhakan ni na Kenji at Kaloy. Tinignan ko sila ng masama. Pero sa lalaki sila nakatingin. Tumatawa habang hawak-hawak ang kanilang tiyan. Catherine, hindi siya magnanakaw. Si Johan yan. Kaibigan ni Kaloy. Lagi siyang tumatambay dito. Kagatlabing pagpapaliwanag ni auntie. Pinipigilan ang pagtawa. Johan, nandito ka na rin lang. Sumabay ka na sa amin mananghalian. Paanyaya ni auntie sa lalaki. Tinignan ko ang lalaking tinawag ni auntie na Johan. Kung kanina ay nakahubad siya, ngayon ay may suot na siyang puting t-shirt. Johan pala ang pangalan niya. Bakit hindi tunog pang probinsyano? Sige po, Tita Virgie. Nakangiting wika ni Johan. Sumunod na lang kayo sa loob, Johan. Sambit ni auntie bago lumabas ng pintuan ng kubo. Pagkatalikod ni auntie ay nilingon ako ni Johan. Matalim ang kanyang titig. Parang pinapatay niya ako sa kanyang isipan. Galit ba siya dahil napagkamalan ko siyang magnanakaw? Catherine, si Johan nga pala, barkada ko. Nagulat ako sa biglaang pagsasalita ni Kaloy. Agad rin naman akong nakabawi at nawala ang inis dahil sa ginawa niyang formal na pagpapakilala sa kaibigan. Johan, si Catherine, pinsan ko, ate ni Kenji. Ako naman ang ipinakilala niya. Uy, ate, crush agad si Johan. Pang-aasar ni Kenji. Tanging pag-irap lang ang ganti ko sa pang-aasar ni Kenji. Tinalikuran ko na silang tatlo at lumabas na ng kubo. Kailangan ko na talagang lumabas dahil baka maibunggo ko pa ang ulo nilang tatlo. Si Kenji na nakakabwisit kung makapang-asar. Si Kaloy na probinsyano na nakikipagkaibigan sa taong gubat. Si Johan, kahit natunog pang artista ang pangalan niya, ay hindi niya maitatago na taong gubat siya. Lumaki sa bundok ng Ostanya na malayo sa sibilisasyon, ni hindi man lang nakipagkamay nang ipakilala siya ni Kaloy. Hindi sa gusto kong makipagkamay sa kanya. Pero ganun kasi sa Maynila. Yung iba nga, nakikipagbeso pa. Like ayaw ko rin namang
Mahawakan ng mga kamay niyang makalyo dahil batak sa gawaing bukid. Baka nga may putik pa yun dahil katatapos lamang niya mang-araro. Hay nako, nagsimula na naman akong mabwisit dito sa Ostanya. Oh gosh, gusto ko na talagang umuwi sa Maynila. Nakaupo na ako sa lamesa nang pumasok sina Kenji, Kaloy at Johan. Ang loko, sineryoso ang panananghalian dito. Wala ba siyang hiya at makikikain na lang kung kaninong bahay may mag-aaya sa kanyang kumain? Sinundan ko ng tingin si Johan. Umupo siya sa sofa sa kung saan nakaupo rin sina Kenji at Kaloy. Maputla siyang tignan at parang gutom na nga. Bakit ba ako nagagalit? Nakakain siya dito. Kawawa na nga yung tao, mukhang gutom na gutom. Baka wala silang makain sa bahay nila, kaya dito makikikain. Mahirap pa naman ang buhay sa probinsya. Johan, wag ka mahiya ha? Magpakabusog ka dito, sabi ni Auntie sa bisita. Kakasimula pa lang naming kumain at tinolang manok ang ulam namin. Ito lang siguro ang nagustuhan ko sa pagtira sa probinsya. Ang kumain ng native na tinolang manok at ang ibang sahog ay galing lang sa aming bakuran. Opo, Tita Virgie, magalang na sagot ni Johan na ngayon ay tinitinidor na ang manok sa kanyang pinggan. Ay wow, sosyal ang kupal, naka-spoon and fork. Marunong palang gumamit ng kubyertos ang mga taga-bukid. Akala ko, nakakamay lang sila kung kumain. O baka nagtinidor din siya dahil nakatinidor ako. Gaya-gaya. Pinagmasdan kong maigi si Johan sa pagkain. Hinintay kong magkamali siya sa paggamit ng tinidor. Pero hindi yun nangyari. Baka talagang nagtitinidor siya kung kumain. Mukhang napansin ni Kenji ang pagtitig ko kay Johan. Pero hindi naman siya nagsalita. Mabuti yun. Dahil kung inasar niya ako, habang kamay kumakain, ay tataob ang pinggan ko. Hindi dahil mapaparami ang kain, kundi dahil itatapon ko yon sa kanya. Maswerte ka, Kenji, at marunong kang makiramdam. Tita, ako na po ang maghuhugas ng pinggan. Nagulat ako sa sinabi ni Johan. Masipag ba siya kaya nag-volunteer na maghugas ng pinggan? Naku, wag na Johan. Magpahinga ka na lang dyan sa sofa. Si Catherine na lang ang maghuhugas ng pinggan. Auntie, si Kenji ang nakatoka sa paghuhugas ngayon. Hindi pwede ang kapatid mo, Catherine. Pumunta sila ni Kaloy sa palengke para bumili ng sahog sa sopas. Magluluto tayo ng sopas mamaya. Kaya hugasan mo na ang mga hugasin. Pagpapaliwanag ni Auntie. Wala akong nagawa, kundi ang sundin ang utos ni Auntie. Tinignan ko pa lang, ang tambak ng mga hugasin ay nakaramdam ako agad ng panghihina. Dito pa kasi kumain, yang taga-bukid na yan. Pasimple kong tinignan ng masama si Johan, nang dahil sa kanya ay mahihirapan akong maghugas ng pinggan. Sinimulan kong hugasan ang mga pinggan. Padabog kong pinatong ang isang tasa sa stainless na lababo. Sige Catherine, basagin mo na lahat. Nagulat ako sa nagsalita sa likod ko. Si Mama yon na may dalang laundry basket at may mga damit sa loob nito. Nabitawan ko kasi ma. Pagdadahilan ko kahit na sinadya ko naman yon. Matipid na tumawa si Mama na halatang hindi kumbinsido sa sinabi ko. Nginitian niya si Johan na nakaupo pa rin sa sofa bago tinungo ang hagdanan. Sa second floor kasi ang kwarto nila ni Papa. Bago ko binalik ang aking mga mata sa hinuhugasan, ay matalim ko munang
Tinignan si Johan. Bakit hindi pa siya umuuwi? Tapos na rin siya na kumain. Tulungan na kita. Muli na naman akong nagulat nang may malamig na boses na nagsalita sa likod ko. Wag na, nakakahiya naman sa'yo. Sagot ko kay Johan. Hindi ko na siya nilingon dahil baka mairapan ko lang siya. Okay lang, nasa tabi ko na si Johan at binabanlawan na ang mga basong may sabon. Pandalawahang sink ang lababo ng bahay ni Lola, kaya pwedeng-pwedeng 2 tao ang maghugas ng pinggan. Bumalik ka na doon, kaya ko na to. Sabi ko kay Johan. Hindi siya sumagot at nagpatuloy lang sa ginagawa. Sobrang lapit ni Johan sa akin at amoy ko ang pabango niya. Mabango pala siya. Akala ko, amoy pawis siya. Di ba ganun yung mga taga-probinsya? Maaasim. Hindi ko na lang pinansin ang presensya ni Johan at ipinagpatuloy ang paghuhugas ng pinggan. Nakaramdam ako ng ginhawa nang makitang huling plato na lang ang kailangan banlawan. Inabot ko na yon nang bigla akong nakaramdam na may humawak rin sa kamay ko na nakahawak sa plato. Multo! Sabi ko sa nanginginig na boses. Kanina magnanakaw, ngayon naman multo naman. Seryosong tanong ni Johan. Aba nakalimutan kong nandyan ka pala. Kasalanan ko bang tumulong ka kahit na hindi ka naman pinilit? Inirapan ko siya. Sus, suplada. Ganyan ba ang mga taga Maynila? Natatawang tanong ni Johan. Anong suplada? Nagulat lang ako dahil may maputlang kamay ang nakahawak sa kamay ko. Ang lamig pa ng kamay mo. Para ka talagang multo, no? Inirapan ko ulit siya. Naglakad na ako papuntang sofa para mag-cellphone. Pero dumaan muna ako sa ref at nagpatuyo ng kamay sa hand towel na nakasabit sa hawakan nun. Anong maputla? Maputi kasi. Kaya mo ba ako tinatawag na maputla dahil mas maputi pa ang balat ko sa'yo? Tinamaan ng pride ko sa tanong ni Johan. Talagang mas maputi ang balat niya kesa sa akin. Kaya lang naman ako nangitim dito sa probinsya dahil wala akong sunscreen na dala. Nakalimutan ko at sobrang layo pa ng convenience store dito sa amin. Bakit ka ba sunod ng sunod? Iniwasan kong sagutin ang tanong ni Johan. Nakaupo na ako sa pinakagilid ng sofa at sa kabilang gilid naman ay si Johan. Dito naman talaga ako, kanina pa nakaupo. Doon ka kaya kanina sa kubo? Bakit ka nandito? Bumalik ka na doon. Mataray kong sabi kay Johan. Iniwasan kong tumingin sa kanya. Alam kong nakatingin siya sa akin at ayaw kong masabihan niya ulit akong suplada dahil siguradong maiirapan ko na naman siya. Di pa kasi nakakabalik si Kaloy at Kenji. Baka pag ako lang mag-isa doon sa kubo ay mapagkamalan mo na naman akong magnanakaw. Tumatawang sabi ni Johan. Napatingin ako kay Johan. Tama nga ako. Kanina pa niya ako tinitignan. Nagkatitigan kami ni Johan. Magulo ang kanyang buhok at makapal ang kanyang mga kilay. Parang kumikinang ang kanyang mga mata. Matangos ang kanyang ilong at mapula ang kanyang labi. Ngayon ko lang napansin na may dimple pala siya. Kita ito kahit hindi siya nakangiti. Biglang bumukas ang pintuan at pumasok sina Kenji at Kaloy na may dalang bayong. Naabutan nila kaming nagkatitigan ni Johan. Uy ate, panunukso ni Kenji. Pare, ingatan mo yung pinsan ko ha. Hindi pa nagkaka-boyfriend yan. Pero kung ikaw, tanggap ka kagad sa pamilya. Si Kaloy naman ang nang-asar. Ako magkakagusto sa taga-probinsya? Dream on. Sabi ko,
sabay talikod papunta sa aking silid. Naiinis ako sa pang-aasar ni na Kenji at Kaloy. Naiinis rin ako sa sarili na nakipagtitigan kay Johan. Isinubsob ko ang mukha ko sa unan at sumisigaw dahil sa pagkayamot. Ayaw ko talaga dito sa probinsya. Nagising ako 4:00 ng hapon at napagdesisyonang lumabas sa aking kwarto. Nakatulog pala ako sa sobrang inis. Pumunta ako sa kusina para uminom ng tubig. Naabutan kong kumakain ng sopas, sina mama at auntie sa lamesa, habang si papa naman ay nakatayo sa tabi ng ref. May kinakausap sa cellphone niya. "Catherine, kumain ka na ng meriendang sopas," sabi ni mama. Tumangulang ako bilang sagot. Umiinom na ako ng tubig nang bumukas ang pintuan na nakakonekta sa bahay at sa kubo sa likod. Napabuga ko ng tubig nang pumasok doon sina Kaloy, Johan at Kenji. Masama kong tinignan ni Papa na nakatayo pa rin sa gilid, hawak ang kanyang cellphone. "Mahihingi raw ng sopas si Johan. Ibibigay kina Aling Agatha," sabi ni Kaloy. Walang hiya ang loko. Kumain na nga ng sopas, tapos manghihingi pa para sa pamilya. Si auntie naman, na mapagbigay, ay siguradong bibigyan din siya. "Kumuha ka lang dun sa kaldero, Johan," sabi ni auntie. "Opo, salamat po Tita Virgie." Nakangiting wika ni Johan. Kumuha na rin ako ng sopas na kakainin ko. Aba, hindi naman pwedeng hindi ako makakatikim nun. Paborito ko kaya ang sopas. Mabilis kong inubos ang sopas sa aking mangkok. Konti lang naman yun dahil ayokong tumaba sa sobrang pagkain. "Karlahan, kailangan kong bumalik sa Maynila. May aasikasuhin ako sa trabaho," sabi ni Papa kay Mama. Kakababa lang niya ng tawag. Nakaramdam ako ng tuwa matapos marinig ang sinabi ni Papa. Sasama ko sa kanya sa Maynila kung babalik na siya doon. Ayoko mabulok dito sa Ostanya. "Kailan ka babalik, Han? Akala ko ba 1 buwan ang final mong leave?" tanong ni Mama. "Ngayong hapon dahil kailangan na ako bukas doon." "Magpahatid ka na lang kay Kaloy sa terminal ng jeep. Tutal na ayos na rin yung kotse," sabi naman ni Auntie. Pinapatungkol ang kotse nila na minani ko ni na Papa, Kenji at Kaloy. 2 araw na ang nakakalipas. "Pa, sasama ako sa Maynila." Sa wakas, nakapagsalita rin ako. "Hindi pwede, Catherine. Kaya lang babalik sa Maynila ang papa mo dahil sa trabaho. Mananatili tayo dito sa Ostanya," mariing sabi ni Mama. "Ako lang naman ang sasama, Ma. Kung gusto niyo ay magpaiwan kayo dito ni Kenji." "Ano ba, Catherine? Hindi ka ba nakakaintindi? Sabi ngang magpapaiwan tayo dito, di ba?" Galit na sabi ni Mama. Base sa tono ng pananalita niya ay hindi na mababago pa ang kanyang isip. Naiintindihan ko naman kung bakit siya galit. Para kasi akong timang kung makasagot. "Naku, Catherine, sumabay ka na lang mamaya kina Kaloy sa paghatid kay papa mo. Dumaan na rin kayo sa plaza para mamasyal. Alam kong inip ka na dito sa bahay. Hindi ka rin kasi lumalabas para mamasyal o makipagkaibigan man lang sa mga kaedad mo dito." Sinubukan kong huwag mapairap sa sinabi ni Auntie. Ako, makikipagkaibigan sa mga jologs na taga-Ostanya? Never. Mas mabuti na lang na manatili ako dito sa bahay. Naiinis ako sa sarili ko. Ayaw kong sumama kina Kaloy sa paghatid kay Papa sa terminal. Pero nandito ako ngayon sa loob ng kotse. Kasama sila na binabaybay ang kalsada patungong terminal ng jeep. Si Kaloy ang nagdadrive habang si Papa ay nasa tabi niya. Si Kenji, Johan
at ako naman ay sa likuran. Hawakan mo yung mabuti, baka matapon sa akin. Mataray na sabi ko kay Johan. Muntikan na niyang mabitawan ang hawak na malaking Tupperware na may lamang sopas nang bigla ang pumreno si Kaloy. Tumawa si Papa sa harapan. Hindi ko alam kung dahil ba yon sa sinabi ko o dahil sa biglaang pagpreno ni Kaloy. Dahil may biglaang tumawid sa kalsada. Itinigil ni Kaloy ang sasakyan. Mabilis namang bumaba si Johan, dala ang Tupperware na may lamang sopas. Sinundan ko siya ng tingin at pumasok siya sa bahay na gawa sa pinagtagpi-tagbing materyales. Kinakalawang na yero ang bubong at plywood na medyo may kalumaan ang dingding. Sa unang tingin pa lang ay masasabing mahirap ang nakatira dito. Kay bait na bata, rinig kong wika ni Papa. Nakaramdam ako ng awa kay Johan. Mabuti at naisipan niyang uwian ng pamilya niya ng sopas. Naiinis ako sa sarili. Nainisipan pa siya ng masama at abusado dahil hindi lang siya kumain ng sopas, kundi nag-uwi pa. Napakakitid talaga ng ulo ko para ipagdamot ang sopas. Kahit na marami naman yun at hindi rin naman mauubos kung kami lang. Kaloy, kailan mo balak umalis? Tanong ko kay Kaloy, sabay irap. Wait, saglit lang. Babalik na yung si Johan. Maya-maya ay lumabas na si Johan sa bahay nila. Kasunod niya ang dalawang bata na sa tingin ko ay elementarya. Kumaway sila sa kanilang kuya at kumaway pabalik si Johan. Ang sweet naman ni Johan sa mga kapatid niya. Nakaramdam ako ng inggit. Kung hindi lang siguro mapang-asar si Kenji ay magkasundo rin kami tulad ni na Johan at ng mga nakakabata niyang kapatid. Pumasok na sa kotse si Johan at nagpatuloy na sa pagmamaneho si Kaloy. Bye Papa, mamimiss kita. Sabi ko, sabay yakap kay Papa ng mahigpit. Ganun rin si Kenji na medyo nahihiya pang yumakap. Magpakabait kayo sa mama niyo ha? Paalala ni Papa bago sumakay ng jeep pabalik ng Maynila. Tara pasyal na tayo sa plaza, yaya ni Kaloy. Nakapasok na kami sa kotse. Umuwi na lang tayo, ayokong gumala. Walang gana kong sabi. Ayoko naman talagang mamasyal sa plaza. Talagang pinilit lang ako ni na Mama at Auntie Virgie, kaya hindi ako makakatanggi. Si ate naman, Killjoy, bahala ka. Kung gusto mong umuwi, sumakay ka na lang ng tricycle. Basta kami, mamamasyal muna. Sabi ni Kenji, na ngayon ay nakaupo na sa tabi ng driver's seat, katabi ni Kaloy. Wala akong dalang pera. Pahiramin mo muna ako. Babayaran ko na lang kapag nasa bahay na. Mabilis kong sagot. Nagkunwaring walang narinig sina Kenji at Kaloy. Si Johan naman ngayon ang tinignan ko. Ipinapahiwatig na sa kanya na nakadirekta ang sinabi ko kina Kenji at Kaloy. Walang sinabi si Johan at nakipagtitigan lang din sa akin. Inirapan ko na lang siya. Malamang wala rin siyang pera dahil hindi naman sila mayaman. Nanghingi pa nga siya ng sopas para sa mga kapatid, di ba? Wala akong nagawa kundi sa mama kina Kaloy. Sila'y naglakad-lakad sa parke sa plaza habang ako naman ay umupo lang sa bench at inaliw ang sarili gamit ang cellphone. Ayaw mo ba talagang sumama? Nagulat ako sa biglaang nagsalita sa likuran ko. Nang lingunin ko yun, ay aking nakita si Johan na may hawak na burger. Aba, may pera pala siya, pero hindi niya ako pinahiram. Gusto mo ng burger? Pahabol na tanong ni Johan. Sabay lahad ng isang burger. Hindi ko siya sinagot.
Maya-maya pa ay umupo siya sa kabilang bahagi ng upuan. Hindi kami nagkibuan. Wala akong balak kausapin siya dahil hindi niya ako pinahiram ng pera niya na dapat sana ay pamasahe ko pa uwi. Uy, Johan, nandito ka pala, sabi ng babaeng may bitbit na bola ng volleyball. Kakalapit lang niya mula sa court sa di kalayuan. Pasimple ko siyang tinignan. May 4 na babae ring nasa likuran niya. Nakaedad niya rin. Mukhang nasa high school sila. Dahil batang-bata pa kung tignan. Namasyal lang. Kayo iya. Natatawang sagot ni Johan. Iya pala ang pangalan niya. Nakinig lang ako sa kanila at nagkunwaring abala sa aking cellphone. Girlfriend mo? Hindi ko mapigilang mapatingin matapos marinig ang mataray na tanong ng babae. Tinaasan ko siya ng kilay. Hindi iya. Maagap na pagtanggi ni Johan. Pinsan siya ni Kaloy, taga Maynila. Dagdag pa niya na tumawa pa ng bahagya. Akala ko girlfriend mo, iiyak na sana kami. Sabi pa ng isa sa mga kasama ng babaeng may hawak na bola. Oo nga, Johan. Bakit kasi hindi mo na lang kasi ako ligawan? Sabi naman ng isang babae na tsinita. Hindi ko mapigilan ang tumawa dahil sa narinig. Ang mga babaeng to, may gusto kay Johan? Nakakatawa. Ganito ba talaga ang gusto ng mga taga-probinsya? Dahil kung ako, hindi ako magbo-boyfriend ng mahirap. Hindi pwedeng katulad ni Johan ang mapapangasawa dahil siguradong maghihirap kami. Hindi ko na napansin na matalim na pala kong tinitignan ng mga babae. Tinaasan ko sila ng kilay bilang paghahamon. Tumawa lang naman ako dahil nakakatawa naman talaga ang mga pinagsasabi nila. Johan, nandito ka pala. Boses yun ni Kenji. Nilingon ko ang direksyon niya at nakita kong naglalakad sila ni Kaloy. Hala, Pogi! Naririnig kong sambit ng isa sa mga babae. Ate, etong sayo, sabi ni Kenji, sabay abot ng burger. Cheeseburger ba yan? Tanong ko. Hindi ko tinanggap ang burger at tinignan lang ang nakalahad niyang kamay. Hindi eh. Biglang lumapit sa tabi ko si Johan at inabot ang kamay niyang may hawak na burger. Ito, cheeseburger, sabi niya. Kamay naman niya ang nakalahad ngayon. Nagpalipat-lipat ang tingin ko sa kamay ni Johan at sa babaeng may hawak na bola at sa kanyang mga alipores. Kita ko ang matalim nilang tingin na naghihintay ng susunod kong gagawin. Kung tatanggapin ko ba ang cheeseburger ni Johan. Marahas kong kinuha ang burger sa kamay ni Johan at kita ko ang paglaglag ng mga panga ng mga babae. Anong nakakagulat sa ginawa ko? Siya naman ang nag-offer na bigyan ako. Tara na, Kaloy, uwi na tayo. Yaya ko sa aking pinsan bago tumungo sa pinagpaparkingan ng sasakyan. Hindi ko sila nilingon pero batid kong nakasunod si Kaloy sa likuran ko. Pati na rin si Kenji dahil hindi naman siya pwedeng magpaiwan. Johan, alis ka na rin? Tanong ng babaeng may hawak na bola ng volleyball na tinawag ni Kaloy na Iya. Wala sa sarili akong napalingon at nakita sina Kaloy, Kenji at Johan na naglalakad sa likuran ko. Inaasahan ko ang pagsunod ng dalawa pero hindi ng huli. Napatingin rin ako sa mga babae at nakita ko ang mga mukha nilang nakabusangot na para bang kumain ng kamyas dahil sa pag-alis ni Johan. Babalik ko na sana ang tingin ko sa harap pero inirapan ako ng tsinita at ng babaeng naka-ponytail. Kaya umirap ako pabalik. Like
Hindi ako magpapaape sa mga taga-probinsya. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa harapan na ako ng sasakyan. Nang bubuksan ko na ang pintuan sa backseat, ay natisod ako at natumba. Rinig ko ang hagikgik ng mga babae na animoy natutuwa sa pagkatisod ko. Bago pa man ako tuluyang tumama sa sasakyan, ay nagulat na lamang ako na may malamig na mga kamay na humawak sa balikat at bewang ko para hindi ako matumba. Nilingon ko kung sino yon. Si Johan. Kita ang pagkabahala sa kanyang muka. Nang makabawi ako sa pagkatisod, ay agad kong nilingon ang kinaroroonan ng mga babae. Isa-isa ko silang inirapan. Bakit kasi ngayon pa ako natisod? Kung kailan may mga jologs na probinsya ng umaaligid. Mga pangit, sabi ko sa sarili. Ngayon ay nakaupo na ako sa sasakyan. Hindi pa rin nawawala ang inis ko sa mga babae sa plaza. Narinig ko namang tumawa sina Kenji at Kaloy. Maldita ka pala, sabi naman ni Johan na tumawa na rin. Sila yung attitude. Bakit kasi nila ako napagkamalang girlfriend mo? Mataray na tanong ko. Catherine, sikat talaga yang si Johan sa mga babae dito. Pagpapaliwanag ni Kaloy kahit wala naman akong pakialam. Kaya kung ako sa'yo, magpaligaw ka na kay Johan para mamatay sa inggit sa'yo si Najelay. Dagdag pa niya. Tumawa silang tatlo na parang timang. Ew, ayoko nga. Lalong lumakas ang tawa nilang tatlo dahil sa sinabi ko. Jelay, siguro siya yung may hawak na bola ng volleyball. Ibinaba ni Kaloy si Johan sa bahay nila. Sa labas nun ay naghihintay ang mga kapatid ni Johan. Nakalampas na kami sa kanila pero nagpaiwan ang aking mga tingin. Masayang nagtatawanan sina Johan at ng mga kapatid niya. Mabuti pa sila. Kahit mahirap ang buhay nila, masaya kahit papaano. Nakahiga ako sa aking kama at walang ganang bumangon. Hindi rin ako dinadalaw ng antok. Marahil, ito ay dahil sa sobrang pagod sa pamamasyal sa plaza kanina. Nakaramdam ako ng ines nang maalala ang nangyari kanina. Ang mataray na mga babae, ang pagkatisod ko, ang mga tawa nila, ang malamig na mga bisig ni Johan na sumalo sa akin mula sa pagkakatisod. At ang huli, ang sinabi ni Kaloy. Catherine, sikat talaga yang si Johan sa mga babae dito. Kung ako sa'yo, magpaligaw ka na kay Johan para mamatay sa inggit sa'yo si Najelay. Paulit-ulit ito sa aking utak na parang sirang plaka. Tila ayaw ako patulugin. Rumihistro sa aking isipan ang muka ni Johan, ang magulo niyang buhok, ang makapal niyang mga kilay, ang mapupungay niyang mga mata, ang matangos niyang ilong, at ang kulay rosas niyang labi. Uminit ang aking pisngi sa naiisip. Hindi naman siguro ako magkakagusto kay Johan. Marami akong gwapong manliligaw sa Maynila. Lahat sila ay masasabi kong may kaya sa buhay at ang iba naman ay matalino sa klase. Pero wala ni isa sa kanila ang nakahuli ng mailap kong puso. Imposibleng magkakagusto ako kay Johan. Imposibleng magkakagusto ako sa taga-probinsya. Kinaumagahan ay nagulat na lamang ako sa aking ginawa. 7:00 pa lang ay agad akong pumunta sa kubo sa likod ng bahay para tumambay. Umiinom ng mainit na kape sina Kaloy at Kenji nang datnan ko sa kubo. Kita ang pagkagulat sa kanilang itsura matapos akong makita sa kubo. Hindi ako madalas pumupunta rito, kaya talagang nakakapagtaka na makita ako dito sa umaga. Good morning, ate.
Malambing na bati ni Kenji. Nakabawi na siya sa pagkabigla. Good morning. Malambing kong bate pabalik. Sabay ngiti. Gusto mo ng kape, Kat? Hindi ako umiinom ng kape eh. Magtitimpla na lang ako ng gatas sa kusina. Sagot ko kay Kaloy. Sabay labas ng bahay. Ngiting-ngiti pa ako habang nagtitimpla ng gatas. Maganda ang bungad ng aking umaga. Kaya sana ay magtuloy-tuloy ang ligalig na aking nararamdaman. Bumalik na ako sa kubo. Hindi pa rin tapos sina Kenji at Kaloy sa kanilang kape. Gusto nyo? Ako naman ang nag-alok ng dala kong pandesal. Nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap nang pumasok si Johan. Nag-fist bump si Johan, kina Kaloy at Kenji. Close na pala talaga sila. Gusto mo? Si Johan naman ang tinanong ko. Umoo si Johan gamit ang kanyang mga kilay. Tinaas baba niya ang mga ito, tsaka kumuha ng pandesal sa aking pinggan. Salamat. Nakangiting wika ni Johan. Nakaramdam ako ng tuwa matapos niyang pasalamatan. Sa tingin ko ay isa na akong anghel na tumulong sa isang taong lubos na nangangailangan. Mag-movie marathon kaya tayo? Tanong ni Kaloy matapos naming magkape. Sige, sige. Excited na sabi ni Johan. Nakaramdam ako ng awa kay Johan. Siguro, minsan lang siya makapanood ng palabas. Kaya siya sobrang excited. Mukhang wala rin naman silang TV sa bahay nila. Napaisip ako, ang mga bagay pala na ordinaryo lang sa iba ay isa namang bihirang pangyayari sa iba. Iba-iba ang oportunidad na maibibigay sa iba't ibang tao. Kaya siguro, dapat na lang tayong magpasalamat sa kung anong meron tayo at magpursige para mapunan ang mga pagkukulang natin sa buhay. Panaka-naka kong sinusulyapan si Johan na seryosong nanonood ng TV. Komedya ang aming pinapanood, kaya madalas rin siyang napapatawa. Tinititigan ko siya nang tignan niya rin ako pabalik. Ngumiti siya sa akin. Tumawa pa ng bahagya dahil nakakatawang eksena ang nasa TV. Okay ka lang? Nababahalang tanong ni Johan. Hindi kasi ako tumatawa sa mga joke sa TV at pinagmamasdan lang siya. Oo naman, dinaan ko sa tawa ang intimidasyon. Magkalapit ang mga mukha namin ni Johan. Nangungusap ang kanyang mga mata na tila hindi kumbinsido sa aking sagot. Lumabas sina Kenji at Kaloy, kaya kami na lang ngayon ang nanonood ng TV. Gusto mong palitan yung movie? Mukhang hindi mo gusto ang komedya. Ah, um, nauubusan ako ng salita. Hindi ako interesadong manood ng TV. Ayaw ko ring pagkaita ng pagkakataon si Johan na manood ng palabas na gusto niya dahil minsan lang siya kung makapanood ng mga ganito. Ito horror. Hindi pa man ako nakakatanggi ay pinlay na ni Johan ang nakakatakot na palabas. Hindi ako mahilig sa horror pero hindi na lang ako nagreklamo dahil sa tingin ko ay gusto yon ni Johan. Nagsimula kaming manood at tahimik lang ako sa gilid. Matatakotin ako kaya hindi ako nag-focus sa panonood. Sumigaw ang babae sa TV nang may humawak sa kanyang binti. Kinilabutan ako sa nakita. Maya-maya, ako naman ang napasigaw dahil sa biglaang may nagpakitang nakakatakot na muka sa TV. Hindi ko napansin na nakayakap na pala ako kay Johan. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan. Napasinghap ako nang maamoy ko ang kanyang pabango. Ang bango pala ni Johan. Tumawa si Johan at doon lang ako nakabawi. Nahihiya akong humiwalay sa pagkakayakap sa kanya.
Sorry, mabilis kong sabi. Okay lang, sabi ni Johan. Namumula ang kanyang mga tenga. Catherine, tawag ni Mama mula sa bahay. Kaya lumabas na ako ng kubo. Laking pasasalamat ko sa kanya na isinalba niya ako mula sa kahihiyan. Bakit kasi nanood pa kami ng TV na katatakutan. Wala sa oras tuloy akong napayakap kay Johan. Natapos ang araw at hindi na ako bumalik sa kubo. Nahihiya akong magpakita ulit kay Johan. At isa pa ay hindi pa rin nawawala sa aking isipan ang eksena na napanood namin. Sobrang nakakatakot yun. Auntie, bakit po madalas nandito si Johan? Tanong ko kay Auntie. Nasa kalagitnaan kami ng umagahan. Tanging si Auntie, Mama at Lola ang kasama ko ngayon. Matagal nang lagi dito tumatambay si Johan. Malungkot raw kasi sa bahay nila. Naguguluhan ako sa sinabi ni Auntie. Bakit parang ang saya naman ni na Johan at ng mga kapatid niya noong dumaan kami sa bahay nila para ihatid yung sopas. Ipinagkibit balikat ko na lang ang sinabi ni Auntie. Base sa pagkakakilala ko kay Johan ay mabuti siyang tao at mabuting bagay yon dahil maiimpluwensyahan niya ng kanyang kabutihan sina Kenji at Kaloy. Kaya hindi na dapat ako mabahala kung bakit madalas na pumupunta dito si Johan. 4:00 na ng hapon at inutusan ni Auntie sina Kenji at Kaloy na bumili ng gasol sa bayan. Nagpresenta akong sumama dahil wala naman akong gagawin sa bahay at dahil ibang daanan na rin daw ang dadaanan namin at hindi yung tinahak namin sa paghahatid kay Papa. Mabuti yun, makakalibot ako sa Ostanya at panibagong tanawin naman ang aking makikita. Sakay na kami ng sasakyan nang tumigil si Kaloy sa harap ng engrandeng gate na may mataas na mga bakod. Matayog man ang pader na nakapaligid dito, ay kita pa rin ang napakalaking mansyon sa loob. Hindi ko mapigilang mamangha sa aking natanaw. Siguradong sobrang yaman ng nagmamay-ari nito. Hindi ko inaakalang may ganito palang mansyon na napaka-enggrande sa probinsya. Mayayaman ang mga taga Maynila pero walang ganito nakalaking mansyon sa village kung saan kami nakatira. Masyado pala akong ignorante sa mga bagay-bagay para isipin na mahihirap ang mga taga-probinsya at mayayaman ang mga taga Maynila. Bakit tayo tumigil? Naguguluhan kong tanong kay Kaloy. Bago pa man siya makasagot, ay bumukas ang engrandeng gate at lumabas doon si Johan. Nakasuot siya ng ordinaryong puting t-shirt at kulay itim na short. Malayo pa lang ay alam ko na agad na siya'y pawisan dahil pinupunasan niya ang kanyang noo ng puting towel na hawak niya. Siguro ay nagtatrabaho siya sa malaking mansyon na yon. Tagalinis ba siya ng mansyon o siya ba'y isang hardinero? Buong araw siguro siyang nagtatrabaho kaya siya pawisan. Binuksan ni Johan ang pintuan ng sasakyan nang tuluyan na siyang nakalapit. Nag-fist bump siya kina Kenji at Kaloy bago nagpatuloy sa pagmamaneho ang huli. Tahimik lang ako sa biyahe habang sina Johan, Kaloy at Kenji ay nag-uusap tungkol sa basketball na NBA na live kanina sa TV. Wala akong alam sa basketball kaya tahimik lang ako sa buong biyahe. Maya-maya pa ay dumaan kami sa isang malawak na hasyenda. May tanim na tubo at sa kabila naman ay palay. Malawak ang tanimang ito na marahil ay pagmamay-ari ng mga nakatira sa mansyon kung saan namin pinick up si Johan. Hindi ko sinubukang tanungin ang mga lalaki upang kumpirmahin
ang aking hinala. Patuloy pa rin sila sa pag-uusap tungkol sa basketball at ayaw ko silang abalahin dahil talagang sila'y nagkakatuwaan. Nagtatrabaho rin kaya si Johan dito sa bukid? Siguro hindi, dahil maliit ang kanyang pangangatawan at makinis ang kanyang balat. Hindi ba't mabigat ang gawaing bukid? Marahil ay hindi yun makakaya ng katawan ni Johan. Halos 2 milya na ang layo ng aming narating mula sa mansyon, pero hindi pa rin namin kita ang dulo ng hasyenda. Iba't ibang klaseng pananim ang aking nadaanan. May dragon fruit, pinya, lansones, rambutan, may mga gulay rin tulad ng kalabasa, talong at marami pang iba. Marahil ay dito nang galing ang mga binebenta sa Maynila. Sa lawak ba naman nito ay talagang sobra-sobra ang mga produkto nito kung sa Ostanya lang ibebenta. Mga 30 minuto ang lumipas ay tsaka pa lamang kami nakarating sa bayan. Agad kaming lumabas at tumungo sa loob ng isang merchandising store. Bumili ako ng 3 supot ng marshmallow at bumalik na sa sasakyan. Medyo matatagalan pa si Nakaloy dahil sa likurang parte pa mabibili ang gasul. Kumakain ako ng marshmallow nang narinig kong may pumihit sa pintuan ng sasakyan. Pumasok si Johan at umupo sa tabi ko. Bumilis ang tibok ng aking puso na may kung anong humahabol dito. Inabot ko ang supot na may marshmallow kay Johan at kumuha siya ng kaunti. Hindi ko na siya sinubukang kausapin dahil hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman. Parang may kung anong kumikilite sa aking tiyan. Hanggang 3 linggo na lang raw kayo rito? Pagbasag ni Johan ng katahimikan. Oo, simpleng sagot ko. Malapit na nga pala kaming umuwi sa Maynila. Bigla akong nakaramdam ng kalungkutan sa di malamang dahilan. Noon ko pa ginustong bumalik sa Maynila pero tila nawala ang kagustuhan kong yun. Hindi ko alam kung ano ang nagpabago ng isip ko pero talagang mukhang ayaw talaga nitong bumalik doon. Malapit na pala, may pag-asa pa kaya ako? Tanong ni Johan. Hindi siya tumingin sa akin na tila kinakausap ang sarili. Naguguluhan ko siyang tinignan. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Kung manliligaw ako sa'yo, Catherine, may pag-asa ba ako? Biglang tanong ni Johan. Tumingin na siya sa akin. Kita ko sa kanyang mga mata ang pagkaseryoso. May kung anong kumiliti sa aking tiyan. Parang may kung anong dumapo dito at sinapol ang kiliti ko. Sinubukan kong sagutin ang katanungan ni Johan pero hindi ko magalaw ang aking dila. Nag-iinit ang mukha at sigurado akong sobrang pula na ngayon ng pisngi ko. Oo, Johan. Sa wakas, tuluyan ko nang nasabi ang kanina ko pang gustong sabihin. Kita ko ang pagbabago ng ekspresyon ni Johan matapos marinig ang sagot ko. Ang kaninang nangungusap niyang mga mata ay kuminang dahil sa tuwa. Kung ganon, ay sisimulan ko na agad. Pabulong na wika ni Johan na dahilan ng lalong pag-init ng aking mga pisngi. Wala sa sarili akong napatango. Ang kaninang naghuhuramentado kong puso, ngayon ay tumigil na sa pagtibok. Ganito ba talaga ang pag-ibig? Bumibilis at tumitigil ang pagtibok ng puso sa parehong dahilan. Ang kiligin? Ilang beses akong gumulong-gulong sa aking kama sa sobrang kilig. Inaalala ko ang sinabi sa akin kanina ni Johan. Naliligawan niya raw ako. Hindi ko alam kung ano ang nagpabago sa akin. Kailanman
ay hindi ako nakaramdam ng ganito. Hindi ako nagpaligaw sa mga taga Maynila, pero kay Johan ay umuo ako. Hindi ko maisip kung ano ang dahilan, pero isa lang ang masisiguro ko, at yon ay nagkakagusto na ako kay Johan. Lumipas ang mga araw at naging madalas ang pagkikita namin ni Johan. Sa malaking puno ng mangga na nasa likod ng bahay kami, madalas nagkikita at nag-uusap. Nilihim ko ito sa mga tao sa bahay. Akala ni na mama at auntie ay nasa kubo ako, habang sina Kenji at Kaloy naman ay inakalang nasa kwarto lang ako. Ayaw kong tuksohin nila ako kay Johan, o mas mainam sabihin na paglayuin nila ako sa kanya. Hindi pa ako nagbo-boyfriend, kaya malamang ay pagbabawalan ako ni na mama at papa. Panibagong araw na naman at kami ay magkikita na naman ni Johan. Pagkarating ko sa puno ng mangga ay nandun na siya. Nakatalikod siya na nakaupo sa duyan. Malayo ang kanyang tingin at mukhang malalim ang iniisip. Johan, tawag ko sa kanya. Agad naman siyang lumingon at napangiti. Tumayo siya at naglakad patungo sa akin. Good morning, Kat. Bati niya na nagpangiti rin sa akin. Ngayon ko lang napansin na may dala pala siyang picnic basket. Inilatag niya ang picnic mat sa damuhan at saka nilagay ang picnic basket sa tabi. Halika dito, yaya ni Johan, at sumenyas na umupo ako sa picnic mat sa tabi niya, na sinunod ko naman. Nagsimula kaming mag-usap ni Johan. Mga simpleng bagay lang yon, pero ako'y napapatawa dahil sa panakanakang nagbibiro si Johan. Masaya ba dun sa Maynila? Tanong ni Johan. Kanina pa kami nagkukwentuhan tungkol sa iba't ibang bagay, kaya laking pagtataka ko kung bakit yon ang naitanong niya. Hindi, wala sa sariling sagot ko. Bakit? Gusto mong bumalik agad doon? Natahimik ako sa tanong ni Johan. Naalala ko ang mga unang araw ko dito sa Ostanya. Lagi kong kinukulit si mama at papa na bumalik na sa Maynila. Madalas rin akong nagrereklamo dahil hindi ako sanay na mamuhay dito sa probinsya. Nangapa ako ng mga salita pero wala akong nahanap. Ano ba ang nagpabago sa pananaw ko tungkol sa buhay probinsya? Basta pangit doon, may polusyon at maingay pa. Hindi katulad dito sa Ostanya, na tahimik at masaya ang pamumuhay. Sa wakas, ay may naisagot na ako. Kung babalik ka ba sa Maynila, makakalimutan mo ba ako? Hindi, Johan. Hinding-hindi kita makakalimutan. Ngunit hindi ko naisaboses ang aking sagot. Parang dinurog ang puso ko sa tanong ni Johan. Iniisip ko palang na babalik ako sa Maynila at magkakahiwalay kami, ay nangungulila na ako sa kanya. Parang namanhid ang dila ko at hindi ko mabigkas ang mga salitang gusto kong sabihin. Tinignan ko siya at kita kong seryoso rin siyang nakatingin sa akin. May kung anong emosyon akong nababasa sa mga mata niya. Emosyong alam kong tunay at puro. Ate, tawag ka ni mama. Nawindang ako nang marinig ang boses ni Kenji. Agad ko siyang nilingon at kita kong walang emosyon niyang mga mata na nakatuon sa lalaking katabi ko. Galit ba siya kay Johan? Nag-aaway ba sila? Anong ginagawa mo rito? Basag ang boses ko nang tanungin si Kenji. Hindi pa rin natatanggap ng sistema ko na nandito siya. Sinusundo ka. Malamig niyang sagot na dahilan ng pagtayo ng buhok ko sa batok. Pakiramdam ko ay isa akong kriminal na nahuli.
na aktwal na gumagawa ng krimen. Agad akong tumayo at naglakad patungo sa bahay, ni hindi ako nagpaalam kay Johan, at lakad takbo ang ginawa para mabilis na makaalis doon. Ayaw kong magtagal pa kasama sina Johan at Kenji. Habol ko ang aking paghinga nang makarating ng bahay. Nalaman kong nakasunod pala sa likod si Kenji matapos akong lumingon. "Ma, tawag mo raw ako?" Tanong ko kay mama. "Tulungan mo nga ako rito sa kusina, Catherine," wika ni mama na nagpakalma ng puso kong kanina pa naghuhuramentado. Akala ko ay kung anong parusa na ang naghihintay sa akin sa bahay. Tumulong ako kay mama sa kusina. May pinuntahan kasi si auntie, kaya ako ang tinawag niya bilang katuwang sa pagluluto. Tapos na kaming magluto nang dumating si auntie. Tinawag ko na si Kenji at Kaloy sa kubo. Nang makarating ako doon, ay inakala ko pang nandun rin si Johan, pero wala siya doon. "Ate, dito ko na lang daw mag-college," sabi ni mama. Nasa kalagitnaan kami ng pagkain nang sabihin yun ni Kenji. "Totoo ba, ma?" Tanong ko kay mama. Seryoso ko siyang tinignan habang hinihintay ang kanyang sagot. Umiling lang si mama dahil may laman ang kanyang bibig. "Loko," sabi ko kay Kenji. Hindi ko mapigilang matawa. "Uy, si ate hindi na masungit," wika ni Kenji na dahilan ng pagtawa ng mga tao sa lamesa. Napaubo pa si mama nang sinubukang uminom ng tubig. "May lalaki bang humuli ng mailap na puso ni Ate Catherine?" Dagdag pa ni Kenji na dahilan ng pagbilis ng pintig ng aking puso. Namanhid ang buong katawan ko at sigurado akong nag-iba ang itsura ko. Dalawang bagay lang ito. Maaaring ako'y namutla o namula. "Alam ko kung sino." Sumali na si Kaloy sa usapan. "Sino?" Parang batang puno ng sigla na tanong ni Kenji. "Eh di si Johan," sagot naman ni Kaloy na tinapatan ang sigla ni Kenji. Tuluyan ng nanigas ang katawan ko. Para akong binuhusan ng malamig sa aking kinauupuan. Harap-harapan akong nilapastanganan ni Kaloy at Kenji. Gusto kong pag-untugin ang mga ulo nilang dalawa dahil sa harap-harapang pagbubuking sa akin, sa amin ni Johan. Pero wala akong lakas para gumalaw. Paano nila nagawa sa akin to? Dahan-dahan kong nilipat ang aking tingin kay mama. Inaasahan ko na ang galit niyang muka ang haharap sa akin. Alam na niya kayang si Johan ang kinikita ko sa puno ng mangga sa likod ng bahay. "Lord, iligtas niyo po ako." Nang tuluyan ko nang nakaharap si mama, ay laking gulat ko dahil walang pinagkaiba ang reaksyon niya. Walang galit at wala ring tuwa. Hindi katulad ni Auntie Virgie na nakangisi sa tabi niya. Alam ko, para akong binunutan ng tinik sa sinabi ni mama. Hindi dahil sa mismong sagot niya, kundi sa pamamaraan ng pagsabi niya nito. Siguradong alam niya rin na nagkikita kami ni Johan sa likod ng bahay. Pero bakit wala siyang reaksyon tungkol dito? Negatibo man o positibo ay wala. Nanatili akong nakahintay sa idudugtong ni mama at agad naman siyang nagsalita nang mapansing hinihintay ko ang komento niya ukol rito. Mabuting bata si Johan at alam kong maaasahan ko siya kay Catherine, lalo pat nabago niya ang ate mo na dati ay walang araw na hindi umiirap. At saka, nasa tamang edad na rin naman niyang ate mo. Pwede na siyang mag-boyfriend.
Para akong nabunutan ng tinik sa sinabi ni Mama. Rumihistro sa utak ko ang huling sinabi niya. Pwede ko na raw maging boyfriend si Johan. Hindi yun ang mismong sinabi niya. Pero si Johan lang ang pumasok sa isip ko nang sinabi niya yon. Hindi ko nakikita ang sarili ko na iba ang boyfriend at hindi si Johan. Sa kanya lang ata titibok ang puso ko at wala ng iba. Natapos na kami sa pagkain pero hindi nawawala ang ngiti sa aking mga labi. Sa hapon ay hindi na kami nagkita ni Johan pero ang puso ko ay puno pa rin ng ligalig. Kinagabihan ay chinat ko si Johan at ibinalita ang mga nangyari sa aming pananghalian. Sinabi ko rin sa kanyang pwedeng sa bahay na kami bukas magkita dahil okay lang rin naman sa kanila mama at auntie. Hindi ko alam kung okay lang yon kina Kenji at Kaloy pero hindi ko na iniisip pa ang opinyon nila ukol sa panliligaw ni Johan. Sila pa nga yung nanunukso sa amin kaya malamang okay rin ito sa kanila. Halos hindi ako nakatulog buong magdamag sa kakahintay mag-umaga. Pero maaga pa rin akong nagising. 5:30 nang ako'y naligo. Naglagay rin ako ng pabango at konting lip tint para hindi ako magmukhang maputla. Hindi ako mapakali nang inantay sa sala si Johan. 7:00 na nang dumating si Johan. Sakay ng tricycle na pinagbuksan ko pa ng gate. Nakaputing plain na t-shirt na naman siya at itim na short. Inaasahan ko na ang pagdating niya pero ikinabigla ko pa rin ito dahil may dala siyang 2 pungpong ng bulaklak. Mukhang binili niya ito sa flower shop dahil naka-arrange talaga ito at nakalagay pa sa wrapper. Iniabot niya ito sa akin nang tuluyan na kaming nakapasok sa loob ng bahay. Mahal to at bakit dalawa? Kunot noo kong sabi sa kanya. Alam kong mahal ang mga bulaklak na ito at ayaw kong bumibili nito si Johan. Sana ay pinambili na lang niya ito ng pagkain ng mga kapatid niya. Tiyak na may kabuluhan yon kumpara sa bulaklak na malalanta rin. Para kay Tita Carla yung isa. Nasaan na ba si tita? Tamang-tama namang lumabas mula sa kusina sina mama at auntie. Bit-bit nila ang pancake na sila mismo ang nagluto. Nandito na pala ang manliligaw mo, Catherine. Sabi ni Auntie Virgie na dahilan ng pag-init ng aking pisngi. Bagamat alam na nilang manliligaw ko si Johan ay hindi ko pa rin maiwasang mahiya. Para sa'yo po, tita, sabi ni Johan, sabay abot ng mga bulaklak kay mama. Naku, salamat. Pasasalamat ni mama. Sabay ngiti ng matipid. Yung para sa akin, Johan? Pabirong tanong ni auntie na nagkunwari pang nagtatampo. Binili naman ito ni Johan at sinabing sa susunod na pagpunta niya ay meron na rin si auntie. Sinugot naman siya ni auntie na payag raw sila na si Johan ang magiging boyfriend ko, na ikinatuwa naman ng huli. Dumiretso kami ni Johan sa puno ng mangga sa likod ng bahay. Ako naman ang nagdala ng pwedeng gawing picnic mat dahil walang dala si Johan. Paano ba yan? Payag sila Tita Carla at Tita Virginia. Ako ang maging boyfriend mo. Sagot mo na lang ang kulang, Catherine. Pabirong sabi ni Johan. Pero tanging nasabi ko. Kanina pa kami nakaupo sa picnic mat at nag-uusap tungkol sa kung ano-anong bagay. Laking gulat ko na lang na ito ang sinabi ni Johan. Naisip ko ang magiging reaksyon ni na Kenji at Kaloy. Hindi kaya magkalabuan sila ni Johan dahil naging girlfriend niya ako kahit na magkabarkada sila. Hindi ba't ayaw ng mga lalaki na maging kasintahan ng kapatid
o pinsan nilang babae ang kaibigan nila. Kung hindi sila magkakasundo, ay mas mabuti na dahan-dahanin namin ni Johan ang aming relasyon. Ayokong masira ang kanilang pagkakaibigan dahil sa akin. Kung hindi ka pa handa, okay lang Catherine. Naiintindihan kita at hindi kita minamadali. Pagpapasiguro sa akin ni Johan. Pero wala nang pero-pero. Pagputol niya sa akin. Nais ko sanang ipaliwanag sa kanya pero mukhang hindi rin naman niya ako pagbibigyan pa ng pagkakataong magpaliwanag. Kung gaano kabilis na napunta ang usapan namin ni Johan sa estado ng aming relasyon, ay ganun rin kabilis niyang nilihis ang usapan. Ang pinag-usapan naman namin ay tungkol sa kursong kukunin ko. Tinanong ako ni Johan ng kursong gusto kong kunin na sinagot ko naman ng buong katotohanan. Gusto kong maging teacher. Kung ganun ay, teacher pala ang mapapangsawa ko. Sabi ni Johan na animoy siguradong sigurado na. Uminit ang pisngi ko nang marinig yun. Hindi naman ako sigurado kung seryoso si Johan sa mga sinabi niya. Pero alam ko sa sarili ko na sigurado na akong mahal ko si Johan. Na kung mag-aalok siya ng kasal, ay tatanggapin ko yon nang walang pag-aalinlangan. 3:00 na nang napagdesisyonan naming umuwi ni Johan. Nakapananghalian naman kami dahil dinalhan kami ni Auntie Virgie ng pananghalian na may kasamang tubig na agad rin namang bumalik ng bahay. Laking gulat ko nga nang makita siyang may bitbit na picnic mat na parehas ng laging dala ni Johan. Inaakala ko kasing tatawagin niya lang kami upang mananghalian at hindi na siya mag-aabalang pumunta rito. Medyo may kalayuan rin kasi ang puno ng mangga sa mismong bahay namin. Mabilis na lumipas ang mga araw. 2 araw na lang at babalik na kami sa Maynila. Kasalukuyan kaming nasa plaza ni Johan. Namasyal kami sa parke at kumain sa food court. Simpleng date lang ito, pero talagang natutuwa ang puso ko. Kailanman ay hindi ko inakalang mag-e-enjoy ako sa ganitong klaseng date. Hindi sa mamahaling mall, walang mamahaling pagkain, pero ang kasiyahan ko ay walang katumbas dahil si Johan ang kasama ko ngayon. Johan! Pasigaw na tawag ng babaeng naglalakad sa di kalayuan. Napatigil tuloy ako sa pagkukwento sa kinukwento ko kay Johan. Ang pinag-uusapan namin ay tungkol sa karanasan ko nung high school. Tinignan ko si Johan na nasa tabi ko kung ano ang naging reaksyon niya sa pagtawag. Pero mukhang hindi niya yun narinig dahil ang buong atensyon niya ay nasa akin. Tulala siya na parang kinakabisa ang aking muka. Tawag ka. Pinitik ko ang aking mga daliri upang gisingin ang tila nananaginip na si Johan. Kasunod nun ay ang pagnguso ko sa direksyon ng babae. Ngayon ka lang ulit nakapasyal ah. Busy ka ba, Johan? Tanong ng babae nang tuluyan na siyang nakalapit. Siya yung babaeng may dalang bola ng volleyball dito rin sa plaza. Kung hindi ako nagkakamali, ay Iya ang pangalan niya. Oo nga Iya. Matipid na sagot ni Johan. Tama nga ako. Iya ang pangalan niya. Tara pasyal tayo dun sa food court. May kakabukas dun na coffee shop. Sabi naman ni Iya na nililipat-lipat ang tingin sa akin at kay Johan. Kasi napakamot lang ng ulo si Johan. Mukhang wala atang common sense si Iya at hindi marunong magbasa ng sitwasyon. Hindi niya napansin na ayaw ni Johan at naghahanap lang ito ng mga salitang gagamitin para tanggihan siya.
Ang babae, nanatiling nakatayo, hinihintay ang sagot ni Johan kahit natatanggihan naman siya nito. Matipid akong tumawa, pero sapat na yon upang mapansin ni Iya. Masama niya kung tinignan at binalik rin ang tingin kay Johan. Kasama mo pala ang pinsan ni Kaloy. Pinipilit ka ba niyang samahan ka rito? Mataray na tanong ng babae. Hindi, Iya. Maagap na sagot ni Johan. Tara na, Johan. Uwi na tayo. Yaya ko kay Johan. Sabay hawak sa mga kamay. Tinalikuran na si Iya, pero hinawakan niya ang balikat ko at pinaharap ako sa kanya. Hindi mo nakikitang nag-uusap pa kami? Nakikita, at nakikita ko ring ayaw kanya kausapin. Sagot ko kay Iya, sabay higit kay Johan. Simple naman siyang nagpatianod, kaya hindi ako nahirapan sa paghila sa kanya. Aba, attitude tong taga Maynila ah. Bakit ano ka ba ni Johan? Tanong ni Iya. Nilingon ko siya at painsultong nginitian. Medyo malayo na kami sa kanya dahil hindi naman siya sumunod sa amin. Girlfriend niya, sagot ko at binigyang diin pa ang unang salita. Kita ko ang paglaglag pa nga ni Iya. 2 salita lang ang binitiwan ko. Pero kita ko sa mukha niya kung gaano siya nawindang sa mga narinig. Napansin kong medyo bumigat ang paghihila ko kay Johan. Nang tignan ko siya, ay nakita kong maging siya ay laglag pa nga sa sinabi ko. Pulang-pula pa ang tenga niya, na tila lahat ng dugo niya sa muka ay naalunta doon. Umupo ako sa bench at umupo rin sa tabi ko si Johan. Tahimik lang ako na hinahabol ang paghinga dahil medyo mabilis ang paglalakad na ginawa namin para matakasan si Iya. Catherine, napatingin ako kay Johan matapos niya kong tawagin. Pansin ko ang madalas niyang paglunok na tila may gustong sabihin. Binigyan ko lang siya ng nagtatanong na tingin. Hinihintay na tuluyan niyang makapa ang mga salitang gusto niyang sabihin. Yung sinabi mo kay Iya, saglit siyang napatigil. Ibig sabihin ba nun, tayo na? Pagpatuloy niya. Oo, Johan. Sinasagot na kita. Saad ko. Habang sinasabi ko yun, ay parang may kung anong kumilite sa tiyan ko. Nakita ko ang pagkislap ng mga mata ni Johan nang marinig niya ang sinabi ko. Ramdam ko ang saya niya at tingin ko ay nakakahawa ito. Ganito pala ang pakiramdam ng magka-boyfriend. Tumagal pa kami sa plaza at umikot-ikot sa mga pasyalan na ni minsan ay sa tingin ko hindi ako malilibang. Mga ordinaryong parke lang yon, pero sa tingin ko ay daig pa nito ang Disneyland dahil sa talagang nag-enjoy ako sa pamamasyal. Siguro ay hindi yun epekto ng tanawin, kundi ni Johan na opisyal ko ng naging boyfriend. Tawagan na lang kita mayakat, sabi ni Johan. Nasa harapan na kami ng gate ng bahay at medyo madilim na rin. Nagpaalam naman ako kay mama at mukhang kampante naman siya kanina dahil alam niyang si Johan ang makakasama ko. Johan, tawag ko sa kanya. Sabay nakaw ng halik sa kanyang mga labi. Simpleng halik lang yun, pero hindi ko mapigilang kiligin dahil si Johan ang hinalikan ko. Natulala si Johan at parang hindi pa rumihistro sa sistema niya ang ginawa ko. Maya-maya pa ay umawang ang kanyang bibig, kaya muli ko siyang hinalikan. Para saan yun? Naguguluhang tanong niya. First time ba niya? Unang beses ko ring humalik ng lalaki at hindi ako nagsisi dahil sa Johan yun. Hindi ba pwedeng halikan ko ang boyfriend ko? Tanong ko sa kanya.
Tinarayan ko pa ng kaunti para bumenta sa kanya. Parang kiniliti naman ang tiyan ko sa reaksyon ni Johan. Tumawa siya ng bahagya na tila bentang-benta sa kanya ang ginawa ko. Nagpaalam na ako kay Johan at pumasok na sa loob ng gate. Hindi na siya sumunod pa sa bahay dahil uuwi na rin daw siya at mag-aabang pa ng tricycle sa highway. Mabilis na lumipas ang mga araw. Natapos na ang isang buwan na bakasyon namin sa Ostanya at kami babalik na sa Maynila. Kasalukuyan kaming nasa terminal at hinatid kami ni Nakaloy at Auntie Virgie. Sumama rin si Johan sa paghatid sa amin dahil alam rin naman ng buong pamilya ko na boyfriend ko na siya. Maging si Papa na naging busy sa trabaho kaya hindi nakabalik pa rito sa probinsya. Malungkot kong tinignan si Johan. Hindi pa man kami tuluyang nagkakahiwalay ay nangungulila na ako sa kanya. Napag-usapan na namin ang tungkol sa pagbabalik ko sa Maynila. Napagdesisyon ng ipagpatuloy ang aming relasyon sa kabila ng pagkakalayo. Noong nakaraan lang ay dumating kami dito sa Ostanya. Habang ngayon ay babalik na kami sa Maynila. Gusto kong magpaiwan pero alam kong imposible yon. Wala pa akong narating sa buhay. Ganun rin si Johan. Kaya kailangan ko pang magsumikap at makapagtapos ng pag-aaral. Naging malungkot ang pag-alis ko sa Ostanya at tila binago ng karanasan ko roon ang pananaw ko sa Maynila. Maingay, maalikabok, traffic at magulo. Tila naninibago ako sa Maynila at mukhang mapapaayaw ako sa pagtira dito. Ba't nakabusangot ka? Ginulat ako ni Bridget. Siya ay matalik kong kaibigan. Nakaklase ko rin noong high school. Na ngayon ay kaklase ko na rin sa kursong education. Kasalukuyan kaming nasa paaralan at hinihintay ang pagdating ng aming professor. Namimiss ko na ang Ostanya. Simpleng sagot ko. Ha? Bulalas niya. Dahilan ng pagtingin ng mga kaklase namin sa aming direksyon. Akala ko ba ayaw mo doon? Kaya ka nga magti-teacher dahil ayaw mong tumira doon kung sakaling umuwi kayong magpamilya doon? Dagdag pa niya. Saka ko lang naalala na yun nga rin pala ang dahilan ko kung bakit ko pinasok ang kursong ito. Gusto kong magkaroon ng isang permihang trabaho upang mabuhay ko ang aking sarili. Maganda kasi doon, tahimik, sariwa ang hangin, masaya. Sagot ko, hindi yun ang buong katotohanan dahil ang dahilan talaga ng pagkamiss ko sa Ostanya ay ang pangungulila ko kay Johan. Baka may boyfriend ka ron sa Ostanya? Nasapol ni Brigitte ang katotohanan. Uminit ang pisngi ko. Hindi ko pa nasasabi sa kanya ang tungkol kay Johan. Ayaw kong ilihim ang relasyon namin ni Johan. Pero hindi ko yun kinuwento sa mga kaibigan ko. Maging kay Brigitte na matalik kong kaibigan mismo. Hindi ko kinahihiyang taga-probinsya ang boyfriend ko. Lalo na at si Johan yon. Sadyang ayaw ko lang marinig ang walang katapusang mga tanong ni Brigitte pag nabatid niyang may boyfriend na ako. Bago pa man ako makapagsalita, ay dumating ang aming professor. Kaya di na ako nagpaliwanag pa kay Brigitte at piniling manahimik na lang sa aking upuan. Mabilis na lumipas ang mga araw. Isang linggo na lang at matatapos na ang aming unang semester. Sa susunod na linggo ang aming midterm exam, kaya medyo busy ako sa pag-review. Magkakaroon kami ng 2 linggong semester break, kaya gusto kong madaliin ang oras. Hindi man kami makakabakasyon sa Ostanya, pero balak ko kasing tumawag kay Johan
at buong araw siyang kausapin. Miss na miss ko na siya. Kakauwi ko lang galing sa eskwela nang tumawag si Auntie Virgie kay Mama. "Oh, napatawag ka? Nandyan ba si Catherine?" Dinig kong tanong ni Auntie mula sa kabilang linya. "Oo, nandito. Ano bang meron at hinahanap mo siya?" Pahabol na tanong ni Mama kay Auntie. Hindi na niya hinintay pang sumagot si Auntie dahil naka-loudspeaker naman ang tawag. "Si Johan kasi, sinugod sa ospital." Hindi ko pa tuluyang natatanggap ang cellphone kaya muntikan na itong mahulog matapos marinig ang sinabi ni Auntie. Mabuti na lang at maagap itong sinalo ni Mama. "Bakit daw po?" tanong ko kay Auntie. "Bumalik ang sakit niyang leukemia." Leukemia?" Nanginginig ang boses ko at ramdam ko ring ang panginginig ng tuhod ko. Mukhang anumang oras ay bibigay na ito. Si Mama naman ay nanatiling nakatayo, nakikinig sa pagpalitan namin ng salita ni Auntie. "Hindi niya ba nasabi sa'yo, Kat, na may leukemia siya?" "Hindi, Auntie," sagot ko. "Dadalaw kami dyan, Auntie, pagkatapos ng midterm exam namin." Pagsasalita ko ng tapos, ni hindi ko man lang hinintay kung ano ang masasabi ni Mama ukol dito. "Ma, pagtapos ng midterm namin, pumunta tayo sa Ostanya. 2 linggo naman ang sem break eh." Pagpapaalam ko kay Mama. Pumayag naman si Mama sa sinabi ko. Natapos ko ang midterm exam namin. Hindi ako sigurado kung pasado yun. Pero hindi ko nalang pinroblema ang tungkol doon. May mas malaki akong suliranin na bumabagabag sa akin. Iyon ay si Johan. Alam kong hindi biro ang sakit na leukemia. At hindi man sa hinihingi ko, maraming kaso kung saan ang may sakit na leukemia ay namamatay. Dumating kami sa Ostanya. Naalala ko ang pagdating namin dito noong nakaraang bakasyon. Pero hindi na ang putik at mga pagkakataong napairap ako dahil sa mahinang internet. Ang naaalala ko na lang ay ang sariwang hangin, ang katahimikan, at ang mga pagkakataong nakasama ko si Johan. Patungkol kay Johan, namimiss ko na siya. Sana ay okay lang siya ngayon at hindi malubha ang kanyang karamdaman. "Anak, eksaktong 2 linggo lang tayo rito. Hindi na tayo magtatagal pa dahil baka mapaliban ka sa klase mo." Pagsisimula ni Mama ng usapan. Kasalukuyan kaming naglalakad papunta sa bahay ni na Lola. "Opo, Ma. Salamat nga pala at pinagbigyan mo akong makadalaw kay Johan." "Siyempre naman, anak, mabait na bata si Johan at natutuwa kong siya ang naging boyfriend mo. Kung hindi mo pa siya naging boyfriend ay siguradong hindi ka pa nagbago. Maarte ka pa rin." Malambing na sabi ni Mama na dinaan pa sa pagtawa ang pangaasar sa huli. Napahawa naman ako sa pagtawa niya. Naisip ko ang mga salita ni Mama. Tunay ngang napabago ako ni Johan. Kung dati pang ay ayaw kong pumunta rito sa Ostanya, pero ngayon ay dumalaw pa ako para kay Johan. Nakakalungkot nga lang na ang dahilan ng pagdalaw ko ay dahil sa may iniindang karamdaman ang aking nobyo. Tuluyan na kaming nakarating sa bahay ni Lola. Binati kami ni Auntie Virgie ng mahigpit na yakap. "Kamusta na po si Johan, Auntie?" Pambungad na tanong ko kay Auntie. Hindi pa rin ako makampante. Binabagabag ako ng kalagayan ni Johan. Sana ay maayos siya ngayon. Sabi ni Kaloy ay maayos na raw siya. Pero mas mabuti kung ikaw na mismo ang dumalaw sa kanya para mabatid mo ang kanyang kalagayan. Sagot ni Auntie. Hinintay ko na lang na dumating si Kaloy kinahapunan.
Kasing edad ko si Kaloy at first year na rin. Yun nga lang ay hindi magkasabay ang semestral break namin. Kaya natagalan ako sa paghihintay sa kanya mula sa eskwela. Miss mo na ba agad si Johan, Kat? Bilis mo naman atang bumalik dito. Kala ko ba sa susunod na bakasyon ka pa babalik dito? Tanong ni Kaloy matapos paandarin ang sasakyan. Baliw, may sakit kaya ang boyfriend ko? Siyempre dadalawin ko yon. Napairap ako sa tanong ni Kaloy. Lagot, bumalik ang malditang Kat na walang bisa na ata ang vitamin Johan na nagpabait sa pinsan ko. Pabirong sabi ni Kaloy. Hindi ko na mapigilang hindi mapatawa. Marami nga talagang nakapansin na nagbago ako mula nung makilala ko si Johan. Hindi lang si Mama at si Kenji, kundi pati sina Auntie Virgie at Kaloy ay napansin rin yon. Lahat ata ng nakakakilala sa akin ay pansin ang impluwensya ni Johan sa akin. Para siyang tagapagpastol na pinaamo ang mailap at mabangis kong puso. Teka, mukhang mali yung dinadaanan natin. Sa kabilang daan kaya ang bahay ni na Johan? Pag-aagaw ko ng atensyon ni Kaloy matapos siyang lumiko sa kalsada. Sa natatandaan ko ay hindi ito ang daanan sa bahay ni na Johan kung saan niya inihatid ang sopas sa mga kapatid niya. Mas marunong ka pa ata sa taga rito eh. Napakamot ng ulo si Kaloy. Tumawa lang ako sa sinabi ni Kaloy. Baka nga ako ang nagkamali at nalito lang sa pasikot-sikot dito sa Ostanya. Baka nga ito ang daanan patungo sa bahay ni na Johan. Maya-maya pa ay nakarating na kami sa kinaroroonan ng mansyon na minsan naming nadaanan. Dito namin sinundo si Johan nang bumili kami ng gasol. Papasok tayo sa mansyon? Tanong ko kay Kaloy nang nagpatuloy siya sa pagmamaneho papasok sa tarangkahan ng mansyon. Siyempre si Johan naman ang pinuntahan mo rito sa probinsya, 'di ba? Pilosopong sabi ni Kaloy. Nagtatrabaho pa rin ba dito si Johan kahit na may sakit siya? Nakaramdam ako ng awa kay Johan. Talaga bang mahirap ang buhay nila na kailangan niya pang magtrabaho kahit na may sakit siya? Parang dinurog ang puso ko nang maisip si Johan na nagpapakahirap magtrabaho kahit na may niraramdam na sakit. Binuksan ng dalawang gwardya ang gate at tinanguan nito si Kaloy. Tila kilala na siya nito dahil kasywal ang mga ito. Nanatili lang akong tahimik at pinagmasdan na lamang ang tanawin sa labas. Naguguluhan man ay sumunod lang ako kay Kaloy na pinangungunahan ang pagpasok sa loob ng engrandeng mansyon. Sinalubong kami ng kasambahay na babae na nasa 50 anyos na. Nasisigurado kong siya'y kasambahay dahil suot niya ang black and white na uniforme. Magandang hapon, Kaloy. Nagulat ako sa magalang na pagbati ng katulong kay Kaloy kahit na mas bata naman ang huli kesa rito. Magandang hapon din po, Aling Mirna. Bati ni Kaloy pabalik. Si Catherine po, pinsan ko. Pagpapakilala ni Kaloy sa akin, sa Ale, na tinawag niyang Aling Mirna. Ikaw pala si Catherine. Marami akong narinig tungkol sa'yo. Tama nga si Johan. Ang ganda mo nga talaga. Papuri ni Aling Mirna sa akin. Sabay kilates sa akin mula ulo hanggang paa. Tanging ngiti lang ang naisagot ko sa kanya dahil naguguluhan ako sa mga nangyayari. Doon pa lang ako kinabahan nang marinig ang pangalan ni Johan nang sambitin ni Aling Mirna. May nahihinuha na ako pero mukhang hindi ata yun matanggap ng sistema ko. Nagpatuloy kami sa loob at iginiya pa kami
ni Aling Mirna. Namangha ako sa kalooban ng mansyon. Moderno ang interior design nito na maikukumpara sa mga bahay sa ibang bansa na napapanood ko sa mga palabas sa telebisyon. Pero ang mas ikinamangha ko ay ang grand staircase na nag-uugnay ng ground floor at ng ikalawang palapag ng mansyon. Agaw atensyon rin ang kumikislap na chandelier na nakasabit sa pinakagitnang ibabaw. Kumatok ng 2 beses si Aling Mirna sa malaking kahoy na pintuan. Binuksan niya rin ito agad. At sa labas pa lang ay aking natanaw si Johan na nakaupo sa kama at nakasilay sa bintana. Lumingon siya sa kinaroroonan namin at kita ko ang paglaki ng kanyang mga mata matapos nagtama ang aming mga paningin. Agad akong lumapit kay Johan at niyakap siya ng mahigpit. Umayos siya ng pagkakaupo nang bumitaw na ako sa pagkakayakap sa kanya. "Catherine, bakit ka nandito?" Kunot noong tanong ni Johan. Ngayon ko lang naintindihan ang lahat, na si Johan ay nakatira rito sa mansyon at hindi isang ordinaryong binata lamang. "Dinalaw kita. Semestral break pa namin kaya makakatagal pa ako dito sa Ostanya." Sagot ko. Ngayon ko lang napansin na nakasuot pala si Johan ng ivy nang sinubukan niyang pasimpleng itago yun sa akin. "Johan, maiwan ko na muna kayo rito." Pag-agaw atensyon ni Kaloy kay Johan bago nagmuestra palabas. Sumunod naman sa kanya si Aling Mirna. Hindi rin kami nanatili ni Johan sa kanyang silid. Kami lumabas sa kanilang hardin, naupo sa isang maliit na pavilion. Napapalibutan ito ng mga halaman at bulaklak na may matitingkad na kulay. "Bakit di mo sinabing may sakit ka pala?" Pagbasag ko sa katahimikan sa pagitan namin ni Johan. Nag-uunahan ang mga katanungan sa aking isipan. Si Johan bilang mayaman at nakatira sa mansyon. Si Johan na may malubhang sakit na leukemia. Tinignan niya ko gamit ang kanyang mapupungay na mga mata. Saglit siyang natahimik at tila nag-isip ng kanyang idadahilan. "Pag ba sinabi ko na may leukemia ko, ay hindi mo na ako sasagutin?" Hindi pa man niya naisasagot ang aking tanong, ay tinanong na niya ako pabalik. Nanikip ang aking dibdib sa tanong niya. Kino-question niya ang nararamdaman ko para sa kanya, na ako mismo ay alam na siya ang sinisigaw ng puso ko. "Hindi, Johan. Walang magbabago sa nararamdaman ko." Nabasag ang boses ko. Nagmuka akong desperada na ipinapaliwanag ang sarili kay Johan. "Bakit nilihim mo sa akin na mayaman ka?" Dagdag katanungan ko kay Johan. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Seryoso pa rin siyang nakatingin sa akin. "Hindi na mahalaga yun," sagot niya. Tumango lang ako sa sinabi niya. Wala rin naman akong pakialam tungkol doon. Mahirap man si Johan o mayaman, ay mahal ko siya. Marami man siyang nilihim sa akin na nobya niya, tanggap ko pa rin siya. Mahal ko si Johan at hindi magbabago yun. "Kamusta na ang pakiramdam mo?" Tanong ko naman sa kanya. "Okay lang ako," maikling sagot niya. Napansin ko na wala siyang ganang makipag-usap sa ngayon. "Pwede ba kitang dalawin dito bukas? Gusto sana kitang alagaan at..." "Hindi." Maagap na pagputol ni Johan sa aking sasabihin na akin namang ikinagulat. Sa makalawa, pagpupumilit ko. "Pwede ba, Catherine? Gusto ko munang magpahinga." Parang binuhusan ako ng malamig na tubig sa sinabi ni Johan.
Pakiramdam ko ay ako na lang ang nagpupumilit sa relasyon naming dalawa. Bago pa man ako makasagot, ay agad na nilisan ni Johan ang hardin at tinungo ang mansyon. Hindi na ako sumunod pa sa kanya at pinagmasdan na lamang siyang matulin na naglakad palayo. Nang tuluyan ng pumasok si Johan, ay tsaka naman ako tumungo sa sasakyan kung saan naghihintay si Kaloy. Sa biyahe ay kinakausap ako ni Kaloy pero tanging tangulang at iling ang naging sagot ko. Tuliro ako at iniisip ang malamig na pakikitungo sa akin ni Johan. Dinahilan ko na lang ang kanyang iniindang karamdaman. Marahil ay epekto yon ng mga gamot na kanyang iniinom o di kaya ng leukemia mismo kung bakit siya masungit at wala sa mood. Kinagabihan ay mistulang nagunaw ang mundo ko matapos matanggap ang mensahe ni Johan. Maikli lang yon pero sapat na para punuin ang aking isipan at mabagabag ito. Catherine, gusto ko nang tapusin ang relasyon natin. Mensahe mula kay Johan. Uminit ang aking mata. Namalayan ko na lang na saganang dumadaloy ang mga luha mula rito. Kumakailan lang, masaya pa kami ni Johan. Nag-uusap tungkol sa aming mga plano kapag makapagtapos na ng pag-aaral. Pero bakit ganito na agad? Bakit siya nakikipaghiwalay? Pumunta lang pala ko rito sa Ostanya para hiwalayan ng boyfriend kong sinadya kong dalawin matapos mabalitaang may sakit ito. Nagsimula akong isiping mabuti kung tunay nga bang minahal ako ni Johan. Kung ginusto niya ba talaga ako o pinaglaruan lang. Kung talaga bang minahal nga niya ako. Gusto kong mabatid kung ano ang nagpabago sa isip niya. Kung iniisip niya na ginusto ko lang siya dahil mayaman siya, pues nagkakamali siya dahil mahal ko na siya kahit noong inaakala kong mahirap siya at hindi sa mansyon nakatira. 5 araw na ang nakalipas pero hindi pa kami bumabalik sa Maynila. Inilihim ko na lamang kina mama, auntie at Kaloy ang tungkol sa pakikipaghiwalay sa akin ni Johan. Hindi lingid sa kanilang kaalaman na nakipaghiwalay si Johan sa akin. Ayaw kong ipaalam sa kanila dahil magmumuka akong talunan. Inuwian ang nobyo sa probinsya. Iiwan rin pala. Araw na ito at nais ko nang ipaalam kay mama na gusto ko nang bumalik ng Maynila. Sawa na ako dito dahil sa ang sulok man ako tumingin ay imahe ni Johan ang nakikita ko. Pero nagbago ang lahat dahil sa isang tawag na magwawasak sa puso kong dinurog na mula nang iniwan ni Johan. Ano? Si Johan patay na? Sigaw ni auntie sa kausap sa telepono. Oo ma, boses ni Kaloy mula sa kabilang linya. Paos ang boses niya at batid kong kakagaling lang sa matinding pag-iyak. Ayaw iproseso ng utak ko ang mga narinig. Masyadong mabilis ang mga nangyari at hindi ko kayang intindihin ang mga hampas ng tadhana sa akin. Biguan kaming dumalaw sa mansyon ng namayapa kong nobyo. Hindi ko na pala siya nobyo dahil hiniwalayan niya ako bago pa man siya sumakabilang buhay. Pero bakit ang bigat pa rin ng aking nararamdaman? Bakit ang sakit pa rin kahit na nakipaghiwalay na siya sa akin bago pa man siya namatay? Catherine, tawag sa akin ng babaeng kasing edad ni mama. Elegante siya kung kumilos, kaya nahinuha kong may sinasabi siya sa buhay. Po, sagot ko dahil hindi ko naman siya kilala. Inaya niya ako sa sofa na medyo may kalayuan sa mga tao.
Ako ang ina ni Johan. Pagkumpirma ng ginang sa aking hinala. Mahal na mahal ka ng anak ko. Dagdag pa nito. Umiling ako at pinipigilang humagulgol. Kung mahal niya ako, bakit niya ako hiniwalayan? Gusto kong isigaw ito, pero alam kong anumang pagsigaw ang gawin ko ay hindi na maibabalik ang buhay ni Johan. Masakit man, pero mas tanggap ko pang nakipaghiwalay siya sa akin kesa sa katotohanan na iniwan na niya ko at siya'y namayapa na. Mahal ko siya at hindi ko tanggap na sandaling pagsasama namin ay hindi pa naging maayos ang huli naming pag-uusap. May inabot na puting sobre sa akin ang ina ni Johan. Pinapaabot ni Johan sa'yo. Alam mo na mahal ka nun. Walang araw na hindi niya kinuwento sa akin kung gaano kanya kagusto. Pahabol na salita ng ina ni Johan. Sabay ngiti ng mapait. Tinalikuran na niya ako upang asikasuhin naman ang ibang mga bisita. Binuksan ko ang puting sobre. Ang laman nito ay papel na itinupi sa maliit upang magkasya rito. Dahan-dahan kong binuklat ang papel. Ano man ang laman nito ay hindi na ako interesado. Ang nais ko lang na mangyari ay magising ako sa bangungot na ito. Sana ay masamang panaginip lang ito at hindi totoong namatay si Johan, na sana ay buhay pa siya ngayon at anumang oras ay handang makipagkwentuhan sa tabi ko. Dear Catherine, alam kong ilang beses ko nang sinabi sa'yo kung gaano kita kamahal. Walang nagbago ron. Handa kong hamakin ang lahat para sa'yo. Pero mukhang may galit ata sa akin ng tadhana. Binigyan niya ako ng karamdaman na mahirap mabigyang lunas. Mahal kita, kaya mas pinili kong hiwalayan ka bago pa man kita mapaiyak ng lubusan kapag nilisan ko na ang mundong to. Maaaring maiiyak ka dahil nakipaghiwalay ako sa'yo. Pero mas mainam yun kesa umiyak ka dahil hiniwalay ako sa'yo. Hiniwalay ng tadhana sa babaeng minamahal ko. Kung binabasa mo man ito, sana ay masaya ka. Sana ay naka-move on ka na sa akin. Sana ay may bago nang nagpapasaya sa'yo. Mahal na mahal kita, Catherine. Sadyang hindi lang ako pinagbigyan ng tadhana na iparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Sa maikling panahon ng ating pagsasama, nakakabitin man, ay yun ang pinakamasayang sandali ko dahil ikaw ang kasama ko. Nagmamahal, Johan. Tila dinurog ang puso ko matapos mabasa ang mensahe ni Johan. Hindi ko namalayan ang saganang bumubuhos ng mga luha ko. Binasa pa nito ang liham mula kay Johan. Akala ko ay gagaan ang pakiramdam ko. Mas bibigat pala ito. Sana hindi na siya nagpaliwanag. Sana hinayaan niya na lang akong naguguluhan at nangangapa. Kesa mabatid na tunay nga niya akong minahal at siya ay nagparaya pa para kahit papaano ay hindi ako tuluyang malunod kapag dumating ang panahon na kinuha na siya sa akin. Karma ko na ba to? Dahil ba naging masungit ako kaya pinagkaitan ng kaligayahan? Pero sana ako na lang ang namatay at hindi na si Johan. Sana siya na lang ang nabuhay at ako na lang ang kinuha. Ako dapat ang namatay dahil ako naman ang naging masama. Ako ang naging maldita at mataray. Bakit si Johan pa? Bakit hindi na lang ako? Teacher Kat, bakit po wala po kayong asawa? Napangiti ako sa bibong tanong ni Christian. Estudyante ko siya sa grade 1 at hinihintay ko ang kanyang sundo dahil uwian na. Kasi iniwan na ako ng unang naging boyfriend ko. Simpleng sagot ko sa bata. Gusto kong ikwento sa kanya ang tungkol sa una at huli kong boyfriend
na si Johan. Pero alam kong hirap pa siyang unawain ang mga bagay na ganun. Teacher Kat, sana ikaw na lang ang mama ko. Ang bait niyo po kasi. Hindi ko napigilang hindi mapatawa sa sinabi ni Christian. Kailan nga ba ako naging mabait? Simula pala noong naging kami ni Johan. Ayaw mo ba sa mama mo, Christian? Pabirong tanong ko sa bata. Nasa heaven na po si Mama, Teacher Kat. Malungkot na sabi ng bata. Nainis ako sa sarili dahil sa tanong ko sa bata. Mukhang iiyak pa ito dahil sa kuryosong tanong ko. Miss mo na ba ang mama mo, Christian? Kung miss mo na siya, mag-pray ka lang kay Lord na sana bantayan ka niya. Pag-aalo ko sa bata. Miss ko po siya, teacher. Pero sabi ni Papa, masaya na raw po si Mama sa heaven. Kaya dapat masaya na rin kami. Tila nakabawi na ang bata sa kalungkutan at ngayon ay ngiting-ngiti na. Papa, Sigaw ni Christian, dahilan ng pag-angat ng tingin ko. Natanaw ko ang papa ni Christian, nakasuot ng unipormeng pangpulis. Pulis siya na nakadestino sa malapit na station. Thank you ma'am sa pagbabantay kay Christian. Sabi ng papa ni Christian na si Dexter. Kumakailan lang ay formal siyang nagpakilala sa akin. Walang anuman Sir Dexter. Sabi ko, sabay ngiti. Christian, anong sasabihin? Tanong ni Dexter sa anak. thank you, Teacher Kat. Sana payagan mo na si Daddy manligaw. Natawa ko sa sinabi ni Christian. Hindi ko tinuro yung huli ma'am. Depensa ni Dexter. Nakataas ang kanyang mga kamay na tila sumusuko. Naalala ko na gusto pala sana niya akong ligawan pero ako na mismo ang tumanggi. Nagpaalam na ang dalawa. Tinanaw ko silang naglalakad palayo. Natutuwa ako sa relasyon nilang mag-ama. Siguro, kung buhay pa si Johan, ay ganun niya rin kamahal ang magiging anak namin. May pagtingin rin ako sa iyo, Dexter. Sadyang, hindi lang ako handa para sa isang relasyon. Bulong ko sa sarili ko at pinigilan ang mga nagbabadyang luha na bumuhos.